Napaandar na ulit natin itong Mitsubishi Lancer ni tatay. Pero bago natin magawa yon, pinahirapan tayo ng husto nung starter niya. Naghahanap na talaga ng kapalit. Para malaman ninyo kung palitin na yung starter ng inyong sasakyan, eto paparinig ko sa inyo. Yung tunog na yon, pumipitik-pitik lang yung ating starter kahit na malakas naman yung ating baterya. Ayan. Dahil problema namin lagi guys itong starter ni tatay, papalit na tayo. Linisan ko lang muna yung mga terminals. Masyado ng ano yun, dumi. Sa pagpapalit ng starter guys, hindi ko na pala nakipakita kahapon. Kailangan nakatanggal yung negative Itong wire na to, bare metal yan. Habang tinatanggal niyo yung starter, pwede madikit siya sa any metal part yan, so mag-i-spark. Delikado. Yan. Tapos itong sa starter, since hindi natin ito malilinisan, electric contact cleaner tatawag. Electric contact cleaner, so ito yung ginagamit ko. Sprayin nyo lang yung socket. Ayan. Mabilis naman matuyo yan guys. So pwede nyo na ikabit agad yan. Tsaka wala pa naman dadaloy na kuryente dyan. Yan, kasi may hirapan na kayo ikabit dyan mamaya. Tapos dadaanin natin dito. Gaya niyan, pasok. So dito nga pala mga bossing, merong mga brackets kayong i-consider. Ay, sorry. Pasok nyo muna. Yan. Ito yung bracket na to. Dito yan. Ito negative natin. Yung negative terminal, itong cable na to, nilinisan ko na rin yung terminal sa kabila. Ito namang ground na to, body ground, papunta naman to sa chassis, sa ating chassis. Ayan. Pasok natin dito. Liliwas na naman siya. Na. Yan. So, pwede na natin ikabit yung ating negative sa ating battery. Asa isusi natin? Wala. Ayan. Ayos. So, ngayon, one click na lang. Di kagaya kahapon o mga nakaraang araw na talagang nakakailang start kami. Ayaw. Hindi naman baterya yung problema, starter po talaga. So yan, nagpalit na tayo ng starter and umaandar na yung ating makina. Hindi ko nga pala naipakita sa inyo kanina guys na habang pinapalitan namin ng starter, nag-drain nga rin pala kami rito ng tangke. Ayan, after namin magpalit ng starter, medyo may konting tumutulo-tulo pa. Inangat nga rin pala namin ng jack yung mismong gulong dyan para mapunta dun sa pinakasulok na part, yung mga gasolina pa na natitira. Ano guys, yung kulay ng gasolina na na-drain namin dun sa tangke ni tatay, tignan nyo. Kala mo used oil eh. Yan, so pinabili muna natin ng gasolina si Bayaw, pinalagyan natin sa galon. Buti binentahan siya. Ayaw daw siyang bentahan ng ibang gasoline station. Mami, ano yan? Hood yan. Nasa baba. Yan. Grabe yung dumi. Okay na yan. Wala na, nabuksan ko na eh. Dahil wala tayong imbudo.
Gamit tayo ng pump. Ay. Ay, lumabas. Lumalabas naman. Hmm. Puli-puti pala yan. Unleaded lang binili ni Ona. Ito nga pala guys, yung ginagamit kong handheld pump. Malaking bagay ito sa pagsasali ng mga fluid sa ating sasakyan. Ganyan din yung ginagamit ko pag naglalagay ako ng fluid sa transmission, sa differential, at saka doon sa mga parts na mahirap lagyan ng langis. Sa mga magtatanong kung sa makakabili nito, ilalagay ko na lang yung product link doon sa may comment section. Okay guys, so nakapagpalit na tayo ng gasolina, na-drain na natin yung tangke. Yung filter, pinalitan na natin, binalik na natin yung connection ng hose. So pati yung sa kanyang return, binalik na natin. Ito lang yung sa yung sa breather ng pump na sabi ko may tumutulong gasolina. Ito naka-open pa. Okay, sige na, start. Okay. O yan. Pumasok agad yung gasolina. Medyo marumi pa yung gasolinang pumasok. Okay lang, naka-filter naman tayo. Tingnan lang natin kung may lalabas na gasolina rito sa may breather. Dahil nga lang. Dito sinubukan ko munang iatras abante ulit yung sasakyan kung magkakaproblema. Tandaan natin guys, hindi namin binaba yung tangke. Drain lang yung ginawa namin dyan, tapos sinalinan ko na ulit ng bagong gasolina. Pero nagpalit naman tayo ng filters. So expected ko na yung mga natirang dumi sasaulihin lahat ng filter. Nakailang atras abante ko dyan at sabi ko kay Bayaw, huhugasan ko lang sandali yung salamin tas mag test drive kami sa labas. Para makita namin kung magkakaproblema ba yung andar nitong Lancer. Kaso, after ko siyang mahugasan, nagkaproblema siya. Hindi na nga na video ni Bayaw dahil natapat naman na nalobat na rin yung aking cellphone dyan. Kung ano yung naging problema, yun yung aabangan nyo on the next video. Yung paghuhugas ko sa kanya, hindi yun yung cause kung ano yung naging problema. Basta, habang nakaparada siya ng ganyan, bigla na lang siyang tumigil at ayaw na niyang mag-start mga bossing. May gasolina naman, may spark naman tayo doon sa ating spark plug at okay naman yung ating kuryente. Ayaw lang talaga niyang mag-start. Kaya nga tumawag na kami dyan ng ibang magtutulak mga boss para maibalik muna namin sa tamang pwesto. Nakaharang kasi yung kotse sa gitna, di ba?